Sa itsura mong yan, bastusin. Mababastos ka lang dito. Halika, samahan na kita. Maliligo ka, di ba? Gusto ko rin magtampisaw. Nagsimula ang pelikula kay Clarita, ang nag-iisang anak ni na Janet at Joey, na sa kabila ng kabutihan ng kanyang mga magulang ay lumaking siyang may baluktod na pag-uugali. Maaga siyang umuwi mula sa paaralan, pero tulad ng dati, galit na naman ng kanyang ina dahil may nagawa na naman siyang kalokohan. Dumating ang ama habang nag-aalburuto ang sermon ng nanay. Ngulit sa halip na mag-sorry, nagpakita pa ng inis si Clarita. Isang araw, dumalaw sa kanilang bahay ang kumpare ng kanyang ama, isang mayamang negosyante mula Maynila, at doon niya nakita si Clarita na isa ng ganap na dalaga. Sa paaralan, nagpasimuno muli ng gulo si Clarita nang awayin niya ang babaeng kinainisan niya. Nagsumbong ito sa ina niya, pero imbes magpakumbaba, mas lalo pang nagmaldita si Clarita. At dumating pa ang isang madre mula sa paaralan para ipatawag siya dahil sa panibago pang kalokohan. At habang kumakain, napag-usapan nila ang issue. Pero si Clarita na walang pakialam ay hindi pinansin ang sermon at lalo pang nagalit sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, pumunta ang mga magulang ni Clarita sa paaralan para makiusap sa prinsipal na bigyan pa siya ng isa pang chance. Doon nila nalaman na marang na pala siyang kalokohan, pero dahil sa regular na donasyon nila, palagi siyang napapatawad. Sa oras na iyon, nasa banyo si Alan matapos mag-basketball nang biglang pumasok si Clarita na halatang may balak. Lumabas agad ang ibang lalaki at narinig ng isang madre ang usapan tungkol sa pagpasok ni Clarita sa loob, kung saan nagbardagula lang dalawa. Pagpasok ni sister, nagulat siya sa nakita niya. Sa taranta, tumakbo palabas si Clarita kahit hindi pa nakabihis at nasa lubong lang kanyang mga magulang na kagagaling lang makipag-usap sa prinsipal. Pagka-uwi sa bahay, itinapon ng mga magulang ni Clarita ang kanyang mga gamit at pinalayas siya. Matapos mapalayas, pumunta si Clarita sa Maynila upang hanapin ang pinsan si Felisa na may katulad na ugali, ngunit kayang tumira sa simpleng lugar. Dahil hindi iyon angkop sa kanya at maarte ito, umalis si Clarita at nagtungo sa bahay ng kanyang mayamang ninong. At di nagtagal, natuntun niya ito at dumating rin ang kanyang hinahanap. Sa susunod na eksena, makikita si Clarita na masayang kumakain kasama ang pamilya ng kanyang ninong. Pansamantala siyang natulog sa kwarto ng bunsong anak na si Donna at doon niya agad ipinakita ang kanyang tunay na ugali. Kinabukasan, naging komportable si Clarita sa bahay ng ninong. Dumating si Matthew, ang panganay na anak, kasamang kasintahan at ipinakilala ito kay Clarita. Hindi naging maayos ang kanilang unang pagbati at tila may masamang balak si Clarita nang sundan niya ang magkasintahan sa ikalawang palapag at laking gulat niya sa kanyang nasaksihang digmaan ng dalawa. Kasunod, umalis ang buong pamilya at naiwan si Clarita para magbantay ng bahay. Agad siyang pumunta sa isang kwarto, naglagay ng sulat sa bag at kinuha ang ilang alahas. Pagkatapos, nagtungo siya sa bahay ng pinsan si Felisa at habang bumibili sa tindahan, nakilala niya si Bong na naghatid sa bahay ni Felisa. Pagbalik sa bahay, galit na galit ang asawa ng ninong habang hinahanap ang nawawalang alahas na hindi alam na kinuha ni Clarita. Nang subukang bawiin ito, nagalit si Clarita at pinagsalitaan siya. Dumating ang ninong at kinampihan si Clarita na lalong ikinagalit ng asawa, lalo na nang mabasang iniwang sulat ni Clarita na naging sanhi ng pag-away nila. Naging banta si Clarita sa pamilya at ilang araw na ring hindi umuuwi ang ninong. Pinag-usapan ng magkakapatid ang pagpapaalis kay Clarita, ngunit sinabi ng kanilang ina na dapat malaman muna ng ama ang lahat ng ginagawa ni Clarita bago magdesisyon. Ngunit nagkamali sila dahil habang nananatili si Clarita, may panibagong kalokohan na siyang ginawa. Dumating ang boyfriend ng anak ng ninong para sunduin ang kasintahan nito. Pero si Clarita ang nagbukas ng pinto at dito nga ay nagbardagulan ng dalawa. Ilang sandali lang, nahuli sila ni Lucy na umiyak at tumakbo sa kwarto. Nang makita ito ng mami ni Lucy, nagulat siya at agad pinuntahan ng anak. Lalo nang makita niyang sinubukan ni Lucy na saktan ng sarili.
Kinabukasan, nanatili si Clarita sa bahay ng ninong habang nasa ospital sina Lucy at ang kanyang ina. Samantala, kasama ni Matthew ang mga kaibigan at pinag-uusapan ang kanyang stag party. Paglabas ni Clarita, namangha ang mga kaibigan ni Matthew sa kanyang kagandahan. Kinagabihan, sa stag party ni Matthew, habang lasing siya, naghanda ang kanyang mga kaibigan ng sorpresa. Isang pamilyar na babae ang lumitaw at ang sumunod na pangyayari ay hindi na pwedeng ipakita. Kinabukasan, nagpunta ang kasintahan ni Matthew sa kwarto at nagulat nang makita si Matthew at si Clarita na magkatabi. Matapos ang insidente, pinaalis si Clarita sa bahay at kahit nakatanggap siya ng malutong na sampal, kitang-kita na wala siyang pagsisisi. Muling bumulik siya sa bahay ng pinsang si Felisa at ng gabi, sinabi niya na gusto rin niyang sumama kay Felisa sa kanyang trabaho mamayang gabi bilang isang PUG. Kinagabihan, magkasama silang rumampa sa kalsada kung saan nag-aalok ang isang beki sa mga motorista kapalit ng pera at sumama si Clarita sa isang estranghero. At lumipas ang mga araw at nasanay si Clarita sa bagong buhay, madalas na nagbebenta sila ng sariwang tahong gabi-gabi. Isang araw, sinabi ni Felisa na pupunta na siya sa Japan, na nagdulot ng pangamba kay Clarita dahil mawawala na ang kanyang tanging kasangga. Sa kanyang pag-iisa, nagpatuloy si Clarita sa parehong kabuhayan at gabi-gabi siyang kumikita sa kalsada. Ngunit isang araw, nagkasakit siya na paulit-ulit at hindi gumagaling. Kaya nading mahirap ang kanyang buhay at kinailangan niyang umalis sa bahay. Pumunta siya sa malaking bahay ng pamilyang dati niyang sinira, ngunit nang makita niyang masaya sila, nagpasya siyang umalis na lang. Nagpasyang bumalik si Clarita sa kanilang dating bahay sa probinsya, kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Habang papalapit, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Tinawag niya ang kanyang mga magulang ngunit walang sumagot. Sa halip, lumabas ang dati niyang kaklase, kasama ang mag-ina na minsan niyang inapi. Ipinahayag nila na namatay sa aksidente ang kanyang mga magulang at nalugi ang mga negosyo nila at naisanla na ang kanilang ari-arian. Kaya ngayon, sila na ang nagmamay-ari ng bahay. Sa pagkakataong iyon, parang gumuho ang mundo ni Clarita. Ang bigat ng nararamdaman niya ay halos hindi niya matiis at hindi niya matigilan ang walang katapusang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang dating matigas at walang pagsisisi niyang puso ay ngayon napuno ng panghihinayang, pagdadalamhati at taimtim na pagsisisi. Sa bawat patak ng luha, tahimik niyang hinihiling na sana ay maibalik ang panahon at maayos ang mga pagkakamali niya sa kanyang mga magulang. Sa huling eksena, makikita si Clarita sa loob ng simbahan, nakatayo sa harap ng mga tao at buong puso niyang ibinabahagi ang kwento ng kanyang buhay, ang mga pagkakamali, ang paghihirap at kung paano siya tinulungan at ginabayan ng may kapal upang makaalpas sa matinding pagsubok. Pinapahayag niya ang kanyang karanasan hindi lamang bilang sariling pagninilay, kundi bilang aral para sa mga kabataan upang matutunan nilang pahalagahan ang pamilya, magsikap at manatiling matatag kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay.